Moses naman, inutusan niya ang kanyang general, walang iba kundi si Joshua, sabi niya gano'n, pumunta ka sa may likuran, subuntot natin. Okay? Sapagkat pinagpapapatay, siyempre, naglalakad ka ng talikod, nandito sa likod yung umaatake. Okay? Hindi naman nila alam na atake ito mga Amalekites, sila ay inambush bigla. Galit na galit ang Diyos. At though sila ay binigyan ng, ang mga Israelite ay binigyan ng tagumpay, pero alam po ninyo, hindi pa rin nakakalimutan ng Diyos ang ginawang ito ng mga Amalekites. Tingnan po ninyo, sumunod no, sa ano pa rin ito, pagkatapos ng kanilang panalo, bumalik sila Joshua, ito po ang sabi ni Yahweh. So Joshua overcame the Amalekites' army with a sword. Then the Lord said to Moses, nagsalita si Yahweh kay Moses, write this on a scroll as something to be remembered and make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the memory of Amalek from under heaven. Tingnan po ninyo, galit na galit si Yahweh na sabi niya ganon, darating ang panahon, hayaan mong marinig ito ni Joshua. Kasi may natira pa, nagtakbuhan, nag-retreat yung mga Amalekites. Sabi niya ganon, gusto ko malaman mo na isang araw, ang lahat ng angkan at lahat ng lahi, lahat ng Amalekites ay buburahin ko sa balat ng lupa. Okay? Sabi yan ni Yahweh. Okay? At gusto ko maunawaan po ninyo mga kapatid ko, ganyan magalit si Yahweh. Kapag sino man ang umaatake sa mga anak ng Diyos, mga anak ng Diyos, huwag kayong gaganti. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang gaganti. Ayan. Alam po ninyo kung bakit? Because you're giving way for God to take revenge over you. Are you here? Okay? Naririnig niyo po ba kung ano yung sinasabi ko? You're allowing God to take revenge over you. Okay? Hindi porke ikaw ay walang magawa ngayon, nag-struggle ka sa mga kasama mo ngayon, kinikriticize ka, sinasaktan ka, inaapi ka, tandaan mo mga kapatid, kung ikaw ay ayos sa mata ng Diyos, okay, magalak ka, sapagkat ang Diyos ay magtatanggol sa iyo. Malinaw po rito na ang Diyos ay nagtanggol sa mga Israelita. Ang masakit, mga kapatid, kapag ang Diyos ang nagtanggol sa iyo, nakalimutan mo na ang ginawa ng taong yun sa iyo, ang Diyos hindi pa. It's not over till it's over. Sabi nga ng kasabihan natin. Sa Diyos, ganun po. Tingnan po ninyo. In the book of Deuteronomy, muli itong pinaalala at pinasulat, okay, ng Diyos, okay, sa eskriba ng Israel. At tingnan po ninyo, sabi ni Yahweh, matagal ng panahon ng daan, tingnan po ninyo. Remember, nakita nyo kanina, ang binasa natin, Exodus, ito Deuteronomy na. Remember what the Amalekites did to you along the way when you came out of Egypt. Si Yahweh pa ang nagpapaalala. Hello? Si Yahweh pa ang nagpapaalala na huwag niyong kalilimutan ang ginawa ng mga taong yan sa inyo. Nakalimutan na yung iba naman, nakamatayan na nga eh. Okay? Sabi po, when you were weary and worn out, they met you on your journey. Kita ninyo, full details. Ha? Detalyado ito. Okay? Sabi ganon. Cut off all who were lagging behind. They had no fear of God. When the Lord your God gives you rest. Kasi siyempre, di ba, pagka naglalakad ang buong Israel, ang buong bayan ng Israel, sino yung mga nasa uli? Sino yung nahuhuli? Di yung may hina, tama? Eh, yung mga mabibilis, yung mga malalakas, nauuna yan, baka nasa gitna pa yan. Okay? Pero yung mga may hina, parang, sige, sunod na lang, sige, hasta nasa na, ando pa na sila. Ang matindi, yun ang pinagtitira ditong mga Amalekites, yung mga weak, yung mga nando sa ulian. Ayaw na ayaw ng Diyos ng kanyang mga anak. Lalo na sa mga weak points ng ating buhay. Lalo na mga weak na hindi makalaban, hindi makaganti. Ayaw na ayaw ng Diyos. Okay? Na yung mga iyan ay inaapi. Ayaw ng Diyos na inaapi ang kanyang anak. Amen. Palakpakan muna din natin Panginoon. Hallelujah! May tagapagtanggol ka. And listen, hanggang sa bandang huli, tingnan po ninyo, napakatindi nitong sinabi ni Yahweh. Sabi po na sa bandang huli, in verse 19, when the Lord your God gives you rest from all the enemies around you in the land He is giving you to possess as an inheritance, you shall blot out, listen to this, blot out the memory of Amalek from under heaven. So, blot out. Okay? Makakalimutan niya sapagkat hindi na sila mag-i-exist sa mundong ito. Now, matagal pang panahon.
Dumaan pang maraming henerasyon hanggang sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkaroon ng hari ang Israel. Tagal na nito. Alright? Siguro mga ilang dekada dumaan. Dumaan for the first time ang Israel ay naging official and legally nation. Dahil nagkaroon na sila ngayon ng hari. Okay, na hinirang ng ating Panginoong Diyos. At isa sa mga unang command na ibinigay ng Diyos kay Haring Saul ay ito. Samuel chapter 15, 2-3. Tingnan po, sabi niya ganoon. This is what the Lord Almighty says, I will punish the Amalekites. Wow, tingnan po niya. Hindi ba kalimutan ni Yahweh? It's not over till it's over. Hello? Tandaan ninyo, kayo pa ang maaawa sa mga taong umaapi sa inyo isang araw. Sapagkat sasabihin mo, Lord, tama na. Nahihirapan na sila. Okay na ako, Lord. Justified na yung nararamdaman ko, okay na. But you know what? To God, it's not over till it's over. Kapag ka ikaw ay talagang maayos sa kanyang harapan, hindi pwedeng hindi ka pagtanggol ng Panginoon. And that's very good news, children of God. Kung minsan sinasabi mo, nag-iisa lang ako, walang pwedeng, wala akong malapitan, parang walang pwedeng magtanggol sa akin. Lahat na lang ng mga lapitan ko, lahat naman ng mga tao na katabi ko ay inaapi ako, huwag kang mag-alala. Ang gagawin mo lamang is to make sure na ikaw ay anak ng Diyos. To make sure that you are in the side of God. Because if you will remain in the side of God, I will tell you, God will take care of you. Amen. God will do the rest for you. Remain under His wings, and God's protection shall overshadow you. Gusto kong intindihin natin ito, mga anak ng Diyos, sapagkat minsan binabaliwala natin ang katotohanan ito, pero ito is isa sa magandang bagay na meron tayo bilang anak ng Diyos. Okay? So do not take revenge, because it is God who will take revenge for you. At sabi po ng salita ng Diyos, tingnan po ninyo, sabi niya ganon, eto na, inutusan na ngayon niya, sabi niya ganon, verse 3, now go and attack Amalekites and totally destroy. Ito na yung panahon na sinabi ni Yahweh, buburahin ko na, okay, ang mga Amalekites sa balat ng lupa. And this is the final, okay, yung pinaka-pinaling mga tinalo sila ilang beses ng mga Israelita, pero ito na yung final, buburahin na sila. Tinutusan na si Haring Saul. Sabi, do not spare them, put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkeys, every living things, okay, na nandoon sa Amalekites ay kinakailangang, okay, durugin at wasakin at patayin. Walang bata, walang matanda, lahat. And totally, the memory of Amalekites will be blotted out in their memory. Ito lang nangyari. So, inutusan si Haring Saul. Pumunta na si Haring Saul at siya'y nakipaglaban. Okay? At sa kanyang pakikipaglaban, mga kapatid, bumalik nga po ito si Haring Saul, okay, na talagang binuran niya yung bayan ng Amalekites, pero meron siyang mga ginawa. Okay? Unang ginawa niya ay in-spare niya si Agag. Si Agag, ito po yung hari, ito yung leader ng mga Amalekites. Okay? At ito po yung mga nangunguna